Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip batay sa mga alamat at paniniwalang Pilipino tungkol sa mga aswang. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya at pawang nagkataon lamang. Layunin nitong maghatid ng aliw, kilabot, at aral, at hindi para manira o magbigay ng maling impormasyon tungkol sa anumang grupo o kultura. Si Lando ay isang 43 anyos na karpintero mula sa isang maliit na baryo sa timog ng Luzon. Kilala siya hindi lang bilang magaling sa kahoy, kundi bilang mabait, tahimik, at hindi mahilig sa gulo. Isa siyang ama ng 2 anak at asawa ni Aling Remy, isang tindera na lagi niyang katuwang sa hirap at ginhawa. Sa pang-araw-araw, simple lang ang buhay ng pamilya, trabaho, uwi, kain, tulog, paulit-ulit ngunit payapa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay magbabago dahil sa isang trabahong hindi niya inaasahan. Isang umaga, dumating sa kanilang bahay ang kapitan ng barangay, dala ang isang kakaibang alok. Lando, sabi nito, may nagpapagawa ng lumang bahay sa kabilang sitio. Gusto nilang ayusin ang sahig at bubong dahil matagal nang pinabayaan. Sa unang tingin, normal lang ang proyekto. Ngunit nang marinig ni Lando ang lokasyon, napakunot ang kanyang noo. Ang tinutukoy ng kapitan ay ang matagal ng abandonadong bahay ng mga Alvarez, isang bahay na madalas pag-usapan tuwing nag-inuman sa tindahan, puno ng mga kwento ng multo, engkanto, at mga nilalang na hindi makikita sa araw. Ayon sa mga matatanda, huling tumira doon ay isang misteryosong dalagang halos hindi nakikita ng mga taga-baryo. Lagi umanong lumalabas tuwing gabi at hindi nagpapakita tuwing umaga. Isang araw, tuluyan na lang naglaho at naiwan ang bahay na unti-unting kinain ng panahon. Maraming nagsabing may sumpa ang lugar, ngunit dahil sa pangangailangan, tinanggap ni Lando ang trabaho. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang ay lumarga na siya patungo sa lumang bahay. Habang papalapit, ramdam niya ang bigat ng hangin. Parang mas malamig ang hangin sa bahaging iyon ng sitio. Ang mga puno'y tila nakayuko, ang mga ibon ay biglang tumahimik, at ang bakod ng bahay ay halos nakalubog sa mga halamang gumagapang. Pagpasok niya sa loob, naamoy niya ang kahalo-halong lumang kahoy, amag, at isang kakaibang amoy na tila metal o dugo, bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang sahig ay sirang-sira, maraming butas, at ang ilalim ay parang hukay. Dahil kailangan niyang magsimula, agad niyang hinubad ang tsinelas, sinuot ang sapatos pangtrabaho, at sinimulang sukatin ang mga lugar na dapat palitan. Habang abala siya sa pag-angat ng isang lumang tabla, napansin niyang parang may nakausling parte sa ilalim, isang bagay na hindi kahoy. Pinisil niya ito gamit ang martilyo, at tila may tunog na tuktok na parang kahon. Napakunot ang noo ni Lando. Sa ilang taon niyang karpintero, hindi pa siya nakakakita ng ganoong uri ng kahon sa ilalim ng sahig. Hindi niya alam na ang munting bagay na iyon ang magpapabago ng kapalaran niya at ng buong baryo. Nagsimula ang lahat ng magpatuloy si Lando sa pagtatanggal ng mga lumang tabla. Habang mas lumalalim siya sa pag-uukit, lalo niyang napapansin ang kakaibang tunog na nagmumula sa ilalim ng sahig, parang may bagay na gawa sa matigas na kahoy o bakal na nakabaon. Hindi siya mapakali. Ang bawat pag-angat ng tabla ay may kasamang malamig na hanging humahaplos sa batok niya, na para bang may nagmamasid sa kanya mula sa dilim ng lumang bahay. Nang tuluyan niyang alisin ang malaking bahagi ng sirang sahig, lumitaw ang isang kahon na kulay uling, nababalot ng makapal na alikabok, at tila sinadya talagang ibaon. Hindi ito ordinaryong bowl, masyadong makapal ang kahoy at may mga nakaukit na simbolong hindi niya maintindihan. May mga bilog, tatsulok, at parang hugis mata na nakaukit sa magkabilang gilid. Lalo siyang kinilabutan nang madama niyang malamig ang kahon, kahit tirik na ang araw. Bakit kaya nandito to, bulong niya sa sarili. Sinubukan niyang buksan, ngunit nakapadlock ito gamit ang isang lumang bakal na kulay itim. Mabigat, makapal, at halatang hindi galing sa modernong panahon. Sa sobrang pag-usisa, ginamit niya ang peit at martilyo para pilitin itong buksan. Ilang hampas pa, at sa huli ay naputol ang kalawangin na kandado. Pag-angat niya ng takip, napaatras siya. Ang laman, balat ng hayop na tila binalatan ng buo, isang lumang piraso ng tela na may nakasulat na kakaibang mga salita, tuyong mga dahon at ugat, at isang itim na kwintas na may pendant na hugis mata na pula ang gitna. Isang amoy ang biglang kumawala mula sa kahon, matapang, mabigat, at tila amoy ng nabubulok na karne. Napakapit si Lando sa ilong at halos mahilo. Pero mas lalo siyang kinilabutan nang mapansin niyang gumagalaw ang mga alikabok sa paligid, para bang may biglang dumaan na hindi niya nakikita. Hindi niya mapigilang pulutin ang kwintas.
Mabigat ito, parang may laman sa loob, at sa sandaling nahawakan niya ang pendant, parang may umalulong sa kanyang pandinig, hindi tunog ng hayop, kundi tunog ng isang nilalang na hindi niya kayang ilarawan. Pinakiramdaman niya ang paligid ngunit wala siyang nakita. Ngunit ramdam niya ang presensya nito, matalim, malamig, at nakatutok sa kanya. Nang tignan niya ulit ang kahon, napansin niyang may bakas ng kuko sa loob, mahahaba, matatalas, at hindi pang tao. At doon niya naisip, hindi ito kabaong ng tao. Ito ay sisidlan ng gamit ng isang nilalang. Agad niyang isinara ang kahon, ngunit huli na. Ang sumpa at ang koneksyon ay nabuksan na. Habang papalabas siya ng bahay, biglang humangin ng malakas. Ang mga sanga ng puno sa labas ay nag-ingay na para bang may binabalaan. At sa di kalayuan, may nakita siyang pares ng mata sa dilim, pula, matalim, at nakatingin lamang sa direksyon niya. Hindi niya alam. Hinahanap na pala ng nilalang ang gamit nitong muling nabuhay sa mundo. Pag-uwi ni Lando mula sa lumang bahay, ramdam niya ang matinding pagod, hindi pangkaraniwang pagod na dulot ng trabaho, kundi isang bigat na tila humihigop ng lakas mula sa kanyang dibdib. Pagpasok niya sa kanilang munting tahanan, sinalubong siya ni Remy, ngunit napansin nitong malamlam ang kanyang mga mata at pawis na pawis kahit hindi naman mainit ang hapon. "Hon, ayos ka lang ba?" tanong ni Remy habang inaabot ang tuwalya. "Medyo pagod lang," sagot niya, pero hindi niya mabuksan ang loob na magkwento. Kahit siya mismo ay hindi makapaniwala sa nakita niya sa loob ng kahon. Parang tila baga hindi iyon dapat ibinabahagi, o baka may mangyaring mas masama kapag binanggit niya ito. Pagdating ng gabi, habang natutulog silang mag-asawa, doon nagsimula ang unang kababalaghan. Sa panaginip ni Lando, naroon siya sa loob ng lumang bahay na inuukitan niya kaninang umaga. Ngunit ngayon, ang paligid ay puno ng anino, gumagalaw, umaaligid sa kanya. Nakikita niya ang kahon, nakabukas, at mula rito ay umaagos ang usok na kulay itim. Sa gitna ng usok, may hugis mata, kuminang, pulang-pula, at nakatitig sa kanya. "Bakit mo kinuha ang akin?" bulong ng isang boses, malamig, pabulong, ngunit malakas sa kanyang pandinig. Parang pumapasok sa loob ng kanyang bungo. Sumigaw si Lando at nagising na pawis na pawis. Si Remy, biglang bumangon. "Lando, bakit? Masama ba panaginip mo?" Huminga siya ng malalim. "Pero hindi ko maalala ng malinaw." Hindi niya alam kung bakit, ngunit kahit gusto niyang ikwento ang napanaginip, parang may pumipigil sa kanyang dila, parang may nagdidikit nito. Kinabukasan, mas matindi pa. Habang nag-aalmusal, bigla siyang natigilan at nakatingin lang sa kawalan. Hindi niya namalayan, tumulo pala ang dugo mula sa kanyang ilong. "Lando," sigaw ni Remy, ngunit parang hindi siya naririnig ng asawa. Ang tingin niya ay nakatutok sa pintuan ng bahay, na tila ba may nakatayo roon na hindi nakikita ng iba. At sa gabing iyon, may nangyari pang mas kahindik-hindik. 2:00 ng umaga, napansin ni Remy na wala sa higaan ang asawa. Naghanap siya sa buong bahay ngunit wala. Paglabas niya sa bakuran, natagpuan niya si Lando na nakatayo sa gitna ng dilim, nakayapak, nakatingala sa langit, at walang kamalay-malay. Parang estatwa. Parang wala sa sarili. "Lando," sigaw niya. Dahan-dahan itong lumingon ngunit iba ang titig. Malalim. Matalim. At saglit, nagkulay pula ang kanyang mga mata bago siya natauhan at muntik pang matumba. "Anong ginagawa ko dito?" tanong ni Lando, nanginginig. "Hindi ko alam pero hindi yan normal," sagot ni Remy habang yakap siya. Hindi alam ni Lando na habang tulog siya, may boses na tumatawag sa kanya. Boses ng nilalang na may-ari ng kwintas. Boses na ngayon ay nakakabit na sa kanyang kaluluwa. Mula nang mabuksan niya ang kahon, hindi na siya nag-iisa. Kinabukasan, hindi na maipaliwanag ni Lando ang bigat ng nararamdaman niya. Parang bawat hakbang niya ay may nakadikit na aninong humihila pababa. Habang papunta siya sa lumang bahay upang ipagpatuloy ang trabaho, paunti-unti niyang nararamdaman ang kakaibang lamig na bumabalot sa paligid, hindi lamig ng panahon, kundi lamig na tila sumisingaw mula sa lupa mismo. Pagdating niya sa bakuran ng bahay, napansin niyang tila may dumaan na mabigat na hayop sa lupa. May malalaking yapak parang sa malaking aso, ngunit mas malalim at mas malaki. Hindi niya iyon pinansin at nagpatuloy sa pagpasok sa loob. Pero nang buksan niya ang pintuan, tumambad sa kanya ang sahig na dati inayos na niya kahapon. Ngayon, nagkalat ang mga tabla na para bang may naghagis ng mga ito. At ang kahon? Nasa mismong gitna ng sahig, nakabukas muli,
kahit isinara niya ito ng mahigpit bago umalis. Ang itim na kwintas na dinala niya pauwi kagabi ay wala na sa bulsa niya. Napaka pa siya sa dibdib. Nandoon ang kwintas. Pero bakit nasa sahig din ang isa pang kwintas na kapareho ng suot niya? Biglang sumingaw ang malamig na hangin at may mabigat na presensya ang pumasok. Ang mga dingding ay umungol at ang bubong ay nag-ingay na para bang pinupunit. At doon niya narinig ang isang mababang ungol, hindi panghayop, hindi pantao. Nasa labas. Papalapit. Gabi naman nang tuluyang maramdaman ng buong baryo ang kababalaghan. Ang mga manok sa likod ng baryo ay isa-isang namatay. Ang mga bakang pagmamay-ari ni Mang Paul ay natagpuan na tila sinipsip ang dugo. At ang pinaka-nakakatakot, ang buntis na asawa ng kapitbahay nila, si Aling Maritz, ay nagsimulang makaramdam ng matinding pananakit ng tiyan mula nang sumapit ang hating gabi. May umaaligid sa bubong, sigaw ng asawa nito. Nang tignan niya, may nakadapa sa bubong, isang aninong mahaba ang braso at may kumikislap na pulang mata. Sa kabilang dako, si Lando ay hindi mapakali. Habang nakaupo siya sa kanilang sala, naririnig niya ang pag-iyak ng bagong silang nasanggol sa kabilang bahay, pero hindi siya lumabas. Dahil sa gilid ng bintana, may pares ng matang nakasilip. Matalim. Pula. At nakatutok sa kwintas na nasa dibdib niya. Doon niya naunawaan. Hinahanap ng nilalang ang gamit nito. At hindi ito titigil hanggat hindi niya naibabalik. Bandang 2:00 ng umaga, may kumalabog sa pintuan nila. Mabilis na tinakip ni Remy ang bibig ni Lando. "Huwag kang lalabas," bulong niya, nanginginig. Ngunit ang nilalang sa labas, tila kilala si Lando. Narinig nila ang boses na mababa, paos, at nakakatindig balahibo. "Lando, ibalik mo sa akin ang akin." Bago pa maging iyo ang sumpa, nagkatinginan sila ni Remy. Hindi ito ordinaryong panganib. Hindi ito magnanakaw. Hindi ito hayop. Ito ay ang nilalang na ginising ni Lando mula sa kanyang pagkakatago. At ngayon, bumalik ito para bawiin o patayin ang sinumang haharang. Kinabukasan, halos hindi nakatulog si Lando at Remy. Ang bawat kaluskos sa labas ng kanilang bahay ay nagpapakaba sa kanila. Kahit ang mahina at ordinaryong ihip ng hangin ay nagmumukhang banta. At nang muling sumikat ang araw, agad itong nagbigay ng panandaliang ginhawa, parang saglit na pahinga mula sa gabing puno ng takot. Ngunit alam ni Lando na hindi iyon magtatagal. "Lando, kailangan nating humingi ng tulong," sabi ni Remy habang nanginginig ang boses. At ang unang pumasok sa isip niya ay ang matandang albularyo ng baryo, si Mang Isko, na halos kinatatakutan ng karamihan dahil sa kanyang kakaibang mga ritual, ngunit nirerespeto dahil sa kanyang kakaibang kaalaman tungkol sa kababalaghan. Siya ang huling pag-asa nila. Habang naglalakad sila papunta sa kubo ng matanda, napansin nila na parang may mga mata sa paligid, mga matang nanonood, mga matang alam kung saan sila patutungo. Pagdating nila sa bahay ni Mang Isko, agad silang sinalubong ng amoy ng insenso at halamang tuyong sinusunog. "Alam ko kung bakit kayo nandito," bulalas ng matanda bago pa sila makapagsalita. Napatingin sila sa isa't isa. Pinaupo sila ng albularyo sa harap ng isang lamisang may nakalatag na mga dahon ng sambong, langis, at isang lumang aklat na may tinta ng dugo. "Simula nang magising ang nilalang na yon, naramdaman ko na," patuloy ni Mang Isko. "At ikaw, Lando, ikaw ang dahilan kung bakit bumalik siya." Napayuko si Lando. "Hindi ko sinasadya, nakita ko lang yung kahon, hindi mo dapat inangat ang takip," mahinang putol ng matanda. Ang kahong iyon ay sisidlan ng gamit ng isang aswang, isang nilalang na hindi basta-basta. Hindi lamang ito karaniwang manananggal o mangkukulam. Isa itong tagapagmana ng lumang lahi ng mga mangangain ng laman at kaluluwa. Napakapit si Remy sa braso ni Lando. "Pero bakit si Lando? Bakit niya hinahanap ang asawa ko?" Huminga ng malalim si Mang Isko. Ang aswang na yon ay dati ring tao. Babae. Anak ng isang mangkukulam. Habang nabubuhay pa, itinatago niya ang kanyang lakas sa mga gamit na nasa loob ng kahon. Kapag kinuha mo yon, para mong kinuha ang puso niya, ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Tumango si Lando, malamig ang pawis. "May kwinta sa loob. Nakahawak ko." Napapikit ang matanda. Yan ang pinaka-importanteng gamit niya. Ang pulang mata. Kapag nadikit sa dugo ng tao, nagdurugtong ang espiritu ng aswang sa nakahawak nito. Hindi kanya papakawalan, hindi hanggat mabawi niya ang gamit na yon, o hindi hanggat tuluyan kang maging kanya. Lumawit ang takot sa mukha ni Remy.
Anong ibig mong sabihin ng maging kanya? Tinitigan sila ni Mang Isko, mabigat, parang may binabalitang kamatayan. Lando, ang dugo mo ngayon ay nagugustuhan ng nilalang. Kung hindi mo tatapusin ang sumpa, ikaw mismo ang magiging susunod na aswang. Nanlamig ang buong katawan ni Lando. Maging si Remy ay napaiyak sa kaba. At ang pinakamalungkot, dagdag ni Mang Isko, malapit nang dumating ang itim na buwan, ang gabi kung kailan lalakas ng husto ang aswang. Sa gabing iyon, kahit sino ay hindi makakaligtas. Napahigpit ang kapit ni Lando sa kwenta sa kanyang dibdib. Ang laban na ito ay hindi na simpleng kababalaghan. Ito ay pakikipaglaban para sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos marinig ang mensahe ni Mang Isko, napagtanto ni Lando at Remy na hindi na ordinaryong panganib ang kinakaharap nila. Hindi lang buhay ni Lando ang nakataya, pati ang kanilang mga anak, kapitbahay, at buong baryo ay pwedeng madamay. Kaya't agad silang nagpasya na pansamantalang ilayo ang pamilya mula sa kanilang tahanan. Ngunit bago sila makaalis, kailangan muna nilang sundin ang mga tagubilin ng albularyo. Hindi basta-basta pwedeng tumakas, babala ni Mang Isko. Susundan kayo ng nilalang kahit saan. Pero maaring niyong bilhin ang oras, konting oras para makapag-isip, makapaghanda. Kumuha ang matanda ng maliit na bote na may likidong kulay berde. Ilagay ninyo ito sa 4 na sulok ng bahay niyo. Hindi ito makakapigil sa aswang, pero mapapabagal nito ang paglapit niya. Kasunod ay inabot niya ang isang maliit na supot na may lamang asin, luya, at hibla ng buhok ng kabayo. Ilalagay ninyo ito sa paligid ng higaan ng mga bata. Proteksyon nila. Agad na umuwi sina Lando at Remy upang isagawa ang bilin. Habang nilalagay ni Lando ang likido sa bawat sulok ng bahay, nararamdaman niyang may malamig na hangin na kumikilos sa kanyang likod, parang may humihinga sa kanyang batok. Minsan-minsan, napapalingon siya, ngunit wala naman siyang nakikita. Ang tanging naiwan lamang ay ang hindi maipaliwanag na takot sa dibdib. Samantala, si Remy naman ay pinipigilan ang luha habang inaayos ang mga gamit ng mga bata. Hindi ko alam kung bakit tayo nadadamay sa sumpang to, bulong niya habang itinatali ang kumot ng bunsong anak nila. Pero alam niya sa sarili, si Lando ang mahal niya, kaya ang laban nito ay laban na rin niya. Bago gumabi, nakapag-impake na sila ng kaunting damit, pagkain, at unan para sa mga bata. Plano nilang tumuloy muna sa bahay ng kapatid ni Remy sa kabilang bayan. Ngunit may isang problema si Lando. Mula pa lamang hapon, napapansin ni Remy ang kakaibang kinikilos ng asawa. Madalas itong natitigilan, parang may naririnig na boses. Minsan naman, tumititig ito sa nakabukas na pinto ng bahay na parang may hinihintay. At ang pinakakinatatakutan niya, ilang ulit niyang nasilayan na tila nagiging mapula ang mga mata ng asawa niya. Aalis na tayo, paalala ni Remy habang dahan-dahan siyang humahawak sa braso ni Lando. Nagulat si Lando, parang natauhan. Tara na, sagot niya, ngunit halatang pinipigilan ang sarili. Nang nakasakay na sila sa tricycle, mabigat ang pakiramdam ni Lando. Sa di kalayuan, may naramdaman siyang presensyang sumusunod sa kanila. Hindi niya nakikita pero nararamdaman niya. Parang anino. Parang nilalang na nagmamatsyag. Pagdating nila sa bayan ng kapatid ni Remy, bumaba na sila ng tahimik. Ngunit bago sila makapasok sa loob ng bahay, huminto si Lando. Teka, bulong niya. May malamig na hangin na dumampi sa kanyang pisngi. At mula sa likod ng mga punong nasa gilid ng kalsada, isang pares ng pulang mata ang kumislap. Mabilis. Tulis. At tila nanunuya. Hindi sila ligtas. At lalong hindi sila makahihinga ng maluwag. Dahil kahit anong layo nila, kasama nila ang sumpa. Habang tumatagal ang gabi, ramdam ni Lando ang unti-unting pagbabago sa kanyang katawan. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok, parang may pumipilit sa loob ng dibdib niya. Ang mga kamay niya, na dati matatag at marunong sa martilyo, ay nanginginig. May kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat, parang may tumutulong sa kanya, ngunit sabay na may humihila sa kaluluwa niya. Alam niya sa sarili, ang aswang ay lalapit na, at hindi na niya kayang itaboy ang nilalang nang hindi humahawak sa kanya. Si Remy ay nakatitig sa asawa, halatang takot. Lando, ano nang nangyayari sa'yo? Nanginginig na tanong. Hindi niya kayang sagutin. Parang ang bibig niya ay nakakandado, at tanging mata niya ang nagsasalita. May halong galit, takot, at panlulumos. Muling nagpakita ang pares ng pulang mata mula sa dilim. Tahimik na lumapit. Ang hangin ay nanigas sa paligid.
At doon, naramdaman ni Lando ang tawag sa dugo niya, ang kanyang dugo ay inaasam ng nilalang upang buhayin muli ang sumpa. Hindi ko gusto ito pero kailangan ko, bulong niya sa sarili habang dahan-dahang humawak sa kwintas. Ang pulang mata ay parang sumisipsip sa init ng kanyang palad at biglang naramdaman niya ang isang matinding sakit sa dibdib. Ngunit kasabay ng sakit, may dumating na kakaibang lakas. Para bang pinipilit siya ng nilalang na tanggapin ang sumpa, ngunit may lumalaban sa loob niya. Humarap siya sa nilalang. Maliit man ang liwanag ng buwan, nakikita niyang malinaw ang anyo nito, isang babae, may mahabang buhok, itim ang balat at halos kumikislap ang mata sa dilim. Hindi ito ordinaryong nilalang. Isa itong aswang na nagsimula bilang tao, nagtaglay ng sumpa, at ngayon ay hinahanap ang kanyang gamit. Hindi mo ako mapipilit, sigaw ni Lando sa sarili, at sabay na iniangat ang kwinta sa dibdib niya. Parang nagliliyab ang paligid, usok at anino ang kumakalat, hangin ay dumidilat at parang kumakalam ang lupa sa ilalim nila. Mabilis ang isip ni Lando. Naiisip niya ang mga sinabi ni Mang Isko, kailangan niyang gamitin ang dugo niya, ngunit hindi para sumuko, kundi para patalsikin ang sumpa. Dahan-dahan niyang iniukit ang kanyang palad at hinayaan ang ilang patak ng dugo na matapat sa kwintas. May ningas na lumabas, parang apoy, at biglang ang aswang ay umangat sa hangin, napuno ng sakit at galit. Ang mga mata nito ay nagdilim, at sa isang iglap, ang nilalang ay napasigaw, parang nawawala sa kanyang katawan ang kapangyarihan. Nang bumagsak sa lupa, huminga ng malalim si Lando, pawis at dugo ang magkahalong tumulo sa mukha. Nandyan si Remy, mabilis na yumakap sa kanya. Ang kwintas ay muling nagdilim, ngunit hindi na kumikilos. Para bang napatahimik ang sumpa. Ngunit may iniwan na pakiramdam sa loob ni Lando, isang babala. Alam niya, kahit panandalian siyang nakaligtas, may bakas ng sumpa na maaaring bumalik kung hindi maingat. Ang kanyang dugo ay naging sandata, at ang kwintas ay nanatiling mahalaga, isang paalala na ang kapangyarihan ng aswang ay hindi basta-basta mawawala. Sa gabing iyon, natutunan ni Lando ang pinakamalaking aral. Ang tunay na tapang ay hindi lamang sa pakikipaglaban sa nilalang, kundi sa pagharap sa sariling takot at kahinaan. Dumating ang gabi ng itim na buwan, ang gabi kung kailan pinaniniwala ang lalakas ang kapangyarihan ng mga aswang. Ang buwan ay kulay abo, halos hindi maliwanag, at ang mga ulap ay dumadaloy ng mabilis, para bang nagtatakbuhan. Sa baryo, tahimik ang paligid, ngunit sa loob ng puso ni Lando at Remy, rumaragasa ang takot. Dumating ang nilalang sa kanilang bakuran, dahan-dahan, tila baga lumulutang sa hangin. Ang mga mata nitong pulang-pula ay nakatutok sa kwintas sa dibdib ni Lando. Hindi ito ordinaryong aswang, mas mabilis, mas mapanganib, at mas matalino. Alam nitong may kontrol sa kanyang sinapupunan ang kwintas. Ngayon, matatapos na ang lahat, boses ng aswang, mababa, malamig, at parang humihina sa balat ni Lando. Huminga ng malalim si Lando. Dala ang takot, ngunit puno rin ng tapang. Alam niya na hindi sapat ang lakas ng katawan, kailangan ang talino at puso. Sinimulan niyang ikot ang kwinta sa kanyang palad, iniisip ang sinabi ni Mang Isko, ang dugo niya mismo ang susi upang patalsikin ang sumpa, hindi upang magpaalipin. Sa isang iglap, dumampi ang mga kamay ng aswang sa kanyang dibdib, sinusubukang kunin ang kwintas. Ngunit bago pa man makuha, tinusok ni Lando ang kanyang palad sa pendant. Nagningas ang pulang liwanag, sumiklab ang apoy na hindi apoy, at ang hangin ay nag-ikot sa paligid, parang bagyo ng mga kaluluwa. Sumigaw ang aswang, napasigaw, at tila nawalan ng lakas. Unti-unti itong lumabo, naglaho sa usok at anino. Sa huling sandali, naramdaman ni Lando ang bigat ng sumpa na lumilipad mula sa kanyang dibdib, unti-unting naglaho kasama ng boses ng nilalang na napalayo sa mundong ito. Pagkatapos ng labanan, nakaramdam ang buong pamilya ng katahimikan. Ang hangin ay humupa, ang buwan ay nagningning, at ang mga alon ng takot na bumalot sa kanilang paligid ay nawala. Tumingin si Lando sa kwintas, isang paalala ng kanyang tapang at ng panganib na nalampasan. Ngunit may aral ang lahat, ang mga nilalang na ito ay bahagi ng alamat at paniniwala ng kanilang mga ninuno. Hindi lahat ng kapangyarihan ay para sa kasamaan, ang tapang at pagmamahal sa pamilya ay mas makapangyarihan kaysa sa sumpa o takot. Bumalik sa baryo ang buhay, ngunit mas naging maingat ang mga tao. Si Lando at Remy ay nagpatuloy sa kanilang araw-araw na buhay, nagpanday ng kahoy, nag-aalaga sa mga anak, at sa gabi, laging may mata sa paligid. Ngunit ang sumpa ay hindi na muling nagpakita.
Ang kwintas ay inilagay sa isang lihim na lugar, bantay ni Lando, paalala ng gabing nalampasan nila ang pinakamalaking panganib. At habang tumatagal, natutunan ni Lando na ang tunay na tapang ay hindi lamang sa pakikipaglaban sa kababalaghan, kundi sa pagtanggap ng katotohanan, pagprotekta sa minamahal, at paggamit ng sariling lakas para sa tama. Ang kwento ng karpinterong nakahukay ng gamit ng aswang ay naging alamat sa baryo. Ipinapaalala nito sa bawat tao, kahit sa gitna ng dilim at panganib, ang tapang at pagmamahal sa pamilya ang magtatagumpay. Ang mga nilalang ng gabi ay maaari man ay mapanganib, ngunit ang puso ng isang tao ay mas matibay kaysa sa anumang sumpa. Isa.